Yun, kamusta? Nandito na naman tayo sa episode ng Self-Talk. I think episode number 11 na tayo. Ang title ng episode na to ay Wala Lang. Kasi pumunta kami dito sa episode na to ng walang inisip, walang binitbet. Pero the other day, nagtanong ako sa group, dun sa Empower na group, sa private group, kung ano yung magandang pag-usapan dito sa episode. Sabi ko magre-record ng episode. And very thankful ako dito sa napakagandang setup dito sa Q Studios. And syempre, may kasama tayo, one of my very, very good friends, George Ramos. George. Uy, thank you, Ken. Nice to see you again. Tagal na, no? In this episode. Oo, tagal na. Last time na nag-usap kami, it's mga HR shouts and whispers. Yeah. More on the HR topics, di ba? Tapos parang freelancing in your 40s. I think yun yung huling usap natin sa live. Pero ngayon, dahil nga nag-ask tayo sa group ng mga questions, may isang topic na nag-stand out. And it's about men's mental health. Oh. Oh, medyo mabigat yan. So, bago tayo pumunta doon, George, bigay ka muna ng background. Si George kasi, nakiusap ako kay George. Sabi ko, alam ko naman self-talk. Dapat ako lang nagsasalita dito mag-isa. Pero, when you do these types of like conversations with self, parang mas maganda pag meron kang kasama or meron kang kausap or meron din nagtatanong sa'yo. Oh. And I think napaka-timely nitong topic na to kasi pinag-uusapan din natin to palagi, di ba? Exactly. Men's mental health. So George, give them a brief background of what you do. Well, before I give my background, syempre kaya ako nandito more than anything. It's a good time to learn from you. No, syempre, importante yun. Importante yun ngayon. I mean, lalo na napakabigat nitong topic na to. Now, for that, ako naman simple lang. I do consulting, an optimization consultant for companies globally. No, iba-iba yan. So full cycle. No, but and most recently, napag-uusapan talaga dito sa mga conversations namin, especially in the US, saka Australia. Okay. Grabe, mental health pa rin. Sa dulo pa rin mental health. And here in the Philippines, ganun din. So, I guess the reason why I'm also here, mas ako nga dapat yung matuwa kasi mas marami akong matututunan No, especially from a person like you. Salamat. So yun. I think that's the purpose of being here, and pare marami tayong mapapag-uusapan. And I have a lot of questions, by the way. A lot of questions. Grabe, bigla naman ako dami sa mental health na yan. Oh. Pero sige, para dun sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Ken Sumera and I'm a conversational hypnotherapist. And nakafocus ako sa pag-share kung paano ba gamitin yung neuro-linguistic programming and yung approach sa how you take care of your brain, how you work with people, and mainly yung favorite topic ko is about persuasion. Doon ako nagse-center, human behavior and understanding how to communicate better. So sige, diretsuhin na natin to. Bakit ba mental health? Bakit ba importante sa ang mental health para pag-usapan ngayon? Especially for men. Hindi kasi may women din. May women din, pero meron din, di ba? Meron din general. Mental health. Yeah. Well, yun nga, I think it begs the question kasi di naman siguro lingid sa kaalaman, ang dami natin kita sa headlines, di ba? I mean, a lot of stuff happening, di ba? People committing suicide, people going off the rails. Pero, bakit nangyayari yun? Yun yung pinaka-importanteng question na kailangan tanungin. And why is it more pronounced now than back in the day? Probably, if we look at it, let's say, balik ka 10 years before this, and then 20 years before this, hindi pa ganun kagrabe. Bakit ngayon? Di ba? And again, the conversation talagang dapat pag-usapan. Pero ang question nga ay, bakit dumadami ngayon? Okay. Broadcast. Yan. Okay. Isipin mo kung ito mo yung question mo comparison mo is noon sa ngayon Yeah. Ngayon, information is everywhere. Bata pa lang, trained na yan mag-cellphone. Tumingin sa internet, aware na kaagad yun dun sa lahat ng pwedeng mangyari. YouTube, Facebook, lahat nandyan na
Tapos ito pa, pag meron ganun na nangyayari, binabalita talaga. Okay. Nasa news siya. Malalita. Oh, ito nangyari. So ngayon, nagkakaroon ng awareness yung mga tao, even at a very, very young age, aware na. So iba yung panahon noon. Correct. Iba yung panahon ngayon. So, yun nga yung kaya ang laking concerns ko with working with mental health. It's because of too much information. So there's an overload, more or less. Pwedeng overload, pwedeng sakto lang. Ang tawag ko nga ngayon, pag may mga kausap ako, parang mental health jargon na eh. Because most of the people that I get to talk to already know the terms. Of course. Yes. So, hindi na siya yung tipong pag sinabi mo, depression, may idea sila kung ano yung depression. Pag sinabi mo, anxiety, alam nila yon. Meron silang checklist, bakit ganon. PTSD, alam nila yon. So, hindi na siya yung tipong mga therapist lang yung gumagamit ng terms na yon. Iisipin niya pa, di ba? Ngayon, at a very young age, may idea na sila. Depressed ako ngayon. Ganito ako ngayon. Okay. So, yun yung reason kung bakit meron ganitong usapan kung bakit ko rin ginawa yung self-talk I want to, hindi lang redefine the terms. I want to make sure that everyone gets to understand that they are defining it for themselves. All right. Oo. So good that you answered that, no? Kasi sabi mo nga, parang there's an overload of information. Overload. Di ba? Dami. Or for that matter, too much information. Pero ang question dyan, bago ko itanong yung isa ko pang importanteng tanong. Sige, sobrang nakakatakot ng mga Hindi importante kasi tanong na yan. yung question ko has something to do with what my next question will be. But yun na nga remember, yung filtering napaka-importante. Yeah. 'Di ba? Sabi mo nga, if you're presented with so much information nowadays, definitely in order for you to stay normal, or for that matter to stay in Are we even normal? Are we even normal, 'di ba? What is normal? With all this information coming in, paano mo maaano 'yun, ma-filter out? For you to be able to say na, hindi, eto, steady lang ako. Kasi sabi mo nga and I guess, analogy, di ba? If you put somebody in a place or in a space, patungan mo ng maraming bato, malulunod yan. Or tubig, di ba? Similar to this. So, in this way, paano natin ma-filter yun? Kasi nga, sabi mo nga, ang dami mong kailangan paniwalaan sa social media, ang daming information, daming balita, ang daming schools of thought. You said it right, no? The terms before that were considered clinical are pretty much in the norm. But the danger there is people, you also said it, na you have your own meaning ascribed to it, di ba? But how do we keep it clean? Tama ba, or do we keep it clean at all? Sa NLP kasi, I mean, each person has their own map of the world All right, go. So, hindi natin masabi, pwedeng yung clean sa reality mo. Clean, iba sa iba. Iba sa iba. Alright. Iba yun sa iba. Pero ang gusto mong, ang main na tinanong mo sa akin is how do we filter things out? Yeah. Kaya meron mga ganitong like channels. You go to better information. When you're more informed, dun papasok yung mas madaling ma-filter out. Okay. Kasi sabi ko nga kanina, ang dami ng information. So, what if you center on just one or two? Alright. Kesa sa ang dami mong pinapakinggan, ang gulo, hindi mo alam kung sino yung tama at paniniwalaan mo at the moment. So you just focus. Kasi it's hard to say what's truth and what's not truth right now because you'd agree with me with this. What's true right now may be false tomorrow. Of course. Hindi yung nagbabago kasi ang dynamics. Lalo na ngayon. Nagbabago yung dynamics. So, Lalo na ngayon. what was true before na yung Earth is ganyan, tapos 'di ba? Akala ng lahat yung planets umiikot sa Earth, tapos Earth pala umiikot sa Sun. Who knows, after ilang years, iba pala yung dynamics. Parang si 3i Atlas, no? 'Di ba? Iniisip mo hanggang ngayon iniisip pa natin kung ano yun. Ano ba yun? Asteroid ba talaga? Or ano yun, 'di ba? So, the truth may change. So, if you're asking me how to filter things out,
to find the central intelligence. Ano ba sa ngayon ang pinaka norm or pinaka highest logic? Yun yung hinahanap ko. Okay. So in terms of like depression, anxiety, I do understand that ang daming viewpoints sa mga therapists and other practitioners out there, kaway-kaway sa mga kaibigan natin. Pero since show ko to, since podcast ko to, I think pwede ko naman sabihin yung which actually my next question. Yun nga yung sabi ko, difficult question eh. Oh, sige. And I'm sure you'll be able to answer it. What makes you qualified to pretty much, you know, sabi nga natin, there are so many expert opinions out there. Okay. But you as an NLP practitioner, persuasion master, Master naman, sobra ibig naman. sabihin, how does it all figure out when it comes to you? Okay, what makes me qualified? I don't even believe I'm qualified. All right. I believe that have the intention to fully help. In terms of credentials, yes, meron. All right. Kasi siguro background, I had problems with communicating with other people. Yun yung backstory ko eh. This was when bata ka pa or when you were like 2000, mula nang bata ako, I do believe I was not part of the in crowd. Kumbaga, growing up, hindi kayong nandun sa mga grupo ng, alam mo yan, sa high school, elementary, may mga tiering yan eh, di ba? May mga tiering yan. So may mga cliques. Hindi ako dun sa, wala ako dun. And I believe mula nung bata ako, it was hard for me to stand in front of people, play sports, kumbaga gets mo, ganun. Pero, I had to improve. Kasi napunta ako sa isang linya na I had to talk to people. Alright. So, paano yun? Na isang sobrang belief ko, sobrang introverted person, hindi ko kayang gawin yung mga bagay-bagay, tapos bigla ako magta-transition, di ba? So, around 2009, I was introduced with a concept called Neurolinguistic Programming. Alright. Actually, hindi pa yan eh. I was looking at hypnosis. Gusto ko lang talaga matuto know how to bend minds. What was the motivation behind hypnosis? Bakit? Sales and women. Yun. Single ba ako nun eh? Single ako nun. Hindi, kailangan talaga, di ba? Doon nagsisimula lahat yun eh. So tama ka, there was that motivation to look into that science behind it. Dahil may women issue, parang ganon. Meron. Palaging busted ka, may mga gusto kong babae, pero parang torpe ako. Ngayon, hindi ko kaya kumausap. I cannot even look the person in the eye. Pag may tumabi siya yung magandang babae, nakaganon ka na. Wala eh. So, sabi ko, teka lang, that was the identity back then. So, sabi ko, teka lang, I need to improve this. I need to change my life. And ang ganda, I saw some videos on YouTube about hypnosis and neurolinguistic programming and how to program the subconscious mind. Okay. So from then, nag-aral na ako talaga, YouTube, and then there were classes here, nagkataon, and then there was a community. So thankful ako dyan sa mga kaibigan ko dyan. Salamat doon. And then tuloy-tuloy na yung naging study ko na because I was learning with other people who were also enthusiastic with improving themselves. Yeah. So then, certification. Una kong certificate, I was studying NLP lang ng matagal. Mula 2009 to 2015. Tapos 2015, dun ko palang kinuha yung international certificate ko. Okay. So from then, I had two to three mentors nun. So they were teaching me how to work with people, to do coaching. Nakikita ko, tinuturo nila sa akin yung approaches. Nakikita ko, and I was applying it sa mga meetups namin. So every week may meetups, and I was working with different people every meetup. Different problems from normal to sobrang fucked up na talaga. Yun. Ikaw yun. Ako yun. Curious ako, bro. Ilan na yung kliyente mo? I mean, not for data privacy or anything, but just to give an idea. Kasi dun ko rin makikita di ba? Siguro kung one-on-one, I've already worked with around mga 250 to 300. Kung one-on-one. Ng professional yung mga random na meet-up, hindi ko pa ma-count yun, iba pa. Pero yung talagang one-on-one sit-down through Zoom to one-on-one, siguro magana 250 to 300 over the years. Pag mga online, mga group session, group therapy, group coaching, I think I've already worked to around mga
siguro roughly 10 to 15,000 ganun pag mga group sessions. Kasi minsan may pupuntahan kang talk na daan-daan yung nandun eh. So tapos therapy ka dun, mga ganun. Yan. Pero yun nga, going back to our discussion, Men's mental health. which is men's mental, I mean, obviously sa lahat ng mga nakausap mo, may mga issues. Yeah. What were the predominant ones that are associated to men's mental health? Obviously, may lalaki kang kausap, meron ka ring babaeng kausap, pero ang problema yung lalaki. Magkaiba. Oh, but siguro probably give lang a little bit of a overview of the difference between the two. Kung yung mga based dun sa experience mo, syempre. Well, hindi na ayoko pag-usapan yung mga gender stuff. Alam natin na madami ng iba pang genders and it centers with their behavior and belief din. And pero ito yun. Karamihan ng problems ng nasa women is based lang to sa mga kausap ko. Yeah. Go. Minsan hindi naman sa about self eh. Really? It's about the environment and their emotions. Mas marami ako naging client na babae na nag-handle, mas kailangan nila i-handle yung emotions nila. And emotions? Yung parang bigla na lang umiiyak, bigla na lang ganun. Sa mga lalaki, ang hirap kasi mag-open up pag lalaki. So siguro sa data ko, mas marami naging client ko babae. Pero siguro mga 65% women. Tapos yung remaining percent male. Yeah. Ang difference naman sa lalaki, nakita ko, recently kasi mga clients ko more on the optimization side na eh. I want to be more confident. I want to present myself better. Okay. Yun na. Pero yung mga way back na nasa therapy talaga yung ginagawa ko nun, yun yung mga depression talaga. I cannot perform. Tingin sa akin ng asawa ko, napakaliit kong tao. Wala akong kwentang tao. Yun yung mga repeating. And these are like repeating in questions. Females or males? Males. Marami sa yun yung male. Yun yung sa male. So interesting. You mentioned a couple of things. Hindi nila ino-open up yun I mean, kasi on a professional setting yun na kaya nila sabihin na parang, Coach, parang hindi ko na kaya. Mga ganon. Parang, pag lumapit sila sa akin, on the brink na yun na parang wala, ayoko na. No, very interesting kasi parang sinasabi natin na, which arguably, I think, nasasabi naman in other circles na talagang men have a difficulty in opening up. Tama? I think that's created by society. And it's an expectation, you think, by society? That's why they just conform to that? Depende kung saan siya lumaki. Pwede kasing hindi eh. May mga household kasi na open lang sila eh. May mga household kasi na lumalaki ka, the kid is allowed to even say, I love you. Alright. Diba? May mga household na pag lalaki ka, hindi ka pwede magsabi na I love you. Yeah, but then to build up to not being able to open up and clam up kasi dictate ng society yon. I do think ang laking factor ng expectation ng household. Ang laking factor ng household kung paano yung output ng isang tao. Alright. So secondary na si society. Which is the most common problem that you saw? Base dun sa mga sinabi mo kanina, ano yung talagang pinaka-glaring na pare pag lalaki ka usap ko, ang dami talaga puro ganito yung problema. Number one. Doon muna tayo para at least mas existence. Weird, no? In what way, pare? Parang ang weird, no? bakit ba ako buhay? Ganun? Anong purpose ko? Really? Parang yung iba nasa 30s, 40s na wala pa din. Parang what happened with my life? So is it Saan papunta? Saan papunta yung buhay ko? Is it more of ipaprocess ko lang is it more of regret of what they've done in the past? Pwedeng regret. And halo-halo abandonment of what's in store for them? Pero ito yun. Ito yung concept ko dyan. Kaya hindi natin ma-generalize kasi generalize siya eh. So if I were to be specific with the data, what happened with my life? So that's the one that pretty much goes... What's my life about? Really? Relevant ba ako sa pamilya ko? Relevant ba ako sa industriya ko? Or ano yung recent? Yung recent is na mabigat.
ang lalim ng self-talk nun eh. Ba't parang ang bobo ko? Ba't parang hindi, parang, even if I try to perform in this environment, Wala ba't pa parang rin. hindi nag-show up? Pero for them to say that, meron niyang feedback mechanism, right? Obviously, they get feedback. But, I mean, Minsan, yun nga yung nakakagago dun eh. Minsan wala eh. So they just- nandito lahat. Nandito lahat, sabi nila na, Nandun lahat. bakit? Ano ba purpose ko? Talaga? Nandun lahat. Kasi ako, I would say, well, siguro... Feeling ko nga, yung ganon sa specific na yon, I think, ano yan, galing yung usapang inuman, tapos nadala nila doon. nadala niya. And maybe all through the years, or nakinig siya ng tumatanda podcast, tapos tinanong siya ng ano. Kasi yun nga eh. Going back to the information information stuff, pa right? rin eh. Information pa rin. Remember yung episode number 4 ko, sinabi ko doon, you can control what influences you eh. You have to understand, ano ba yung nakaka-influence sa'yo? Ano yung tinatanggap ng sistema mo? Ano tinatanggap mo? So kung etong mga malalalim na podcast o mga content or mga kaibigan yung kausap mo, syempre, yung utak mo is fed with that information, yun yung iniisip ko. Ako kasi, I might have broken it down to the different stages where they are. No? So for example, a person might ask you the question na, ano ba talaga yung purpose ko? Kunyari, nandun siya sa stage ng magtatrabaho pa lang siya, bagong graduate pa lang siya. Iba yung stage Iba yung ng existence mo eh, di ba? Parang, siguro, baka ang feedback sa'yo ng magulang mo, wala ka naman eh, bobo ka naman eh. O for that matter, hindi ka naka-achieve ng... Bro, maraming ganun. Diba? Bro. Maraming O ganun, hindi ka bro. naka-achieve at one point dun sa buhay mo na dapat maganda yung degree mo, nakapasok ka sa skwelang hindi maganda. I mean, those might be the factors, right? Because we have to take a look at the factors. And then the next stage might be, eto na, nagtatrabaho na ako. Diba? Nagtatrabaho na ako. Whether you're working corporate, you're a freelancer or whatever, you're earning money. And obviously, that question might arise if they get feedback that they're not enough. Whether the money that they're earning, Expectations ng the company. career that they're getting, or comparison between them and another person. Di ba? Tama ba? Tama. And then obviously, yung pinakamalupit, pag nag-asawa na hanggang sa tumanda. Iba usapan niya pag nag-asawa. Hindi, pero matanong ko lang. Interesting, kasi you have the data. And that's important. Yeah. Sa lahat ng mga nakakausap mo, saan mas maraming may ganun na problema? What age bracket? I think yun nandun sa mga nasa 30s to 40s. Oh. Na lalaki Which is Na yan lalaki. yung may asawa na. Pwedeng wala. Yung mga may asawa na, iba rin yung problema nila eh. Okay. Ang lalim nito pero I think this was from one of my clients eh. Akala ko ba malalagay na ako sa tahimik? May ganun. Oh, yun yung statement niya. Ang ang kwento nun is sa logic Yeah, di ba? yeah. Kasi pag sinabing lumagay ka sa tahimik, ibig sabihin kakasal ka na. Oh, or for that matter, you think na pag kinasal ka, maayos na buhay mo. Yun yung mga generalizations eh, di ba? Oo. Generalizations. So parang you're fed with that information mula nung bata ka. So most people aspire to marry. Parang yun yung pag kinasal ka na, yun yung parang malalagay. ganun yung stages ng life. Hindi, pero kasi ako tingin ko kasi, So yung iba pag hindi sila kinakasal, parang feeling nila kulang. Yung iba pag wala sila anak, feeling nila kulang kasi yun yung ano eh. explain mo yung mindset ko dyan. What makes you complete, Tama ka eh. quote and quote. You're correct eh. Stages of life. Pero explain mo nga yung mindset ko kasi I need to process this eh. Ako kasi, ang tingin ko, pag nagpapakasal ka, or any event that's major sa buhay mo, it's not really embarking on something new eh. It's escaping from the old. Tama ba? Na ganun yung pag-iisip ko. Bro, wala naman mali eh. Again, you're working with your version of reality. Of reality. So, again, what you're saying makes sense. In my reality. Hindi, it makes sense din in my reality. Talaga. Kasi you're shifting to a new paradigm. Iba ang, di ba, napapansin mo, pag sinabi nila, pag may asawa ka na,
Tapos parang expected nila na dapat ang galawan mo yung pang may asawa. Oo, Tapos diba? pag ang galawan mo yung pag binata ka pa din, Parang immature ka. Parang ganun. Oo, parang diba? Ba't PS5? bakit Bakit nag-games ka bakit pa? parang yung asta mo parang binata ka pa rin. May mga ganun mga Oo, statement. di ba? Or for example, pare, sa age ko lang Oo. kahit ako daming napagsabihan ako bakit sobrang immature mo? I mean, 50-year-old and then, bakit ka ganyan? And again, I think, sabi ko nga, that has something to do with feedback. And then, some people, I mean, in my case kasi, I don't give a fuck. Diba? Parang wala akong pakialam. But for some people, maybe, Meron kasi. meron silang pakialam. Oh. And doon nagkakaproblema. What's Tama ba? important for you. Kaya yun yung wina-work on ko when I get to talk to my clients. What's important for them right now maybe can be changed. Kasi nga NLP it's programming eh. I get to understand what has to happen. Kung ano nagbato siya ng problema, iniintindi ko ito yung belief. Ito yung belief. May mga bagay na nagsusupport ng belief na yon. Alright. Okay? Kung useful tong belief na to, okay lang yan. Pero pag nakikita mo na itong belief na to ang nagke-create ng problema doon sa client, teka lang, baka pwede natin balu-baluktutin. Hindi naman natin kailangan i-delete yung belief, but we could reframe that belief. Okay. So, yung mga external influences noon, pwede naman natin palitan ng mas malalakas na influences ngayon. Maybe kasi, when the person grew up, the influences, the ideas, the thoughts that were embedded sa kanya ay old. Alam mo yun, pwede natin i-classify lang na Haka-haka hearsay. hearsay. Kasi, di ba, Or, yung old wives' tale. yung kwento ko dyan is, Santa. Or barbero. Kwentong Santa. Kwentong Santa. Kailan mo nalaman na hindi totoo si Santa? Ikaw? Ako? 12 years old. Oo. Sagot. Iba-iba. May iba may naniniwala pa, 18 na. Di ba? Hindi, baka, syempre, iba. Ganun. Again, iba tayo. So, gets mo, you were fed that information that you believed was real before. And then, what happened to you when you knew that it was not real? Okay. Yun yung tanong na binabato ko eh. Kasi when you na-realize mo, okay, hindi pala siya totoo. So, may turning point. How would you cope na hindi totoo yung tooth fairy, or kung ano man? And then, alam mo, sobrang lupit nung insight na yun kasi hindi lang naman kay Santa nag-a-apply yun eh. I think it applies anywhere. It applies everywhere. I mean, somebody tells you, pare may sakit ka na. Okay. Malubha sakit mo. Ngayon, ang question, sino nagsabi? Diba? Kunyari, doktor ang nagsabi. Okay, ito mo. Diba? Yun yung paradigm na gusto kong i-break, bro. Imagine mo, ibang experience ng buhay, kunwari, tangina, napaka-tricky kasi nito eh. Putang ina, lalabas ko ba to? Tricky kasi to, bro. Labas mo na. Ha? Andito na tayo eh. Sayang eh. Dapat ilalabas kami. Ba't wala lalabas si titi mo? Yung meme na yan. Pero, imagine mo, you went to a specific test. Yeah. And then, lumabas dun sa test, you're diagnosed with severe depression o kung ano man. Alright. What would happen in your mind? Two things. I would probably get a second opinion. Pwedeng ikaw yun. Pero for Yung some iba, people, hindi na. Pare, grabe. Diba? Sabihin nila na parang grabe, ba't ganito yung resulta Pero yung ko? iba, they just want to verify it. They just want to validate it. Ako, I would. So parang ito nararamdaman ko, kuha ako ng test. Kuha ako sa test, lumabas. Parang di ako naniniwala dyan. Bullshit yan. Hanap Okay. pa ako ng iba. Okay. Yun yung ibang mindset. Yung iba? Now what iba. if, tingnan mo, nung unang panahon, meron ba yan? Wala. Kasi nga, lacking information, lacking resources. So to achieve that. how did people cope back then? Well, they probably asked people. Which probably Hindi mo didn't alam also- kung ano kasing gagawin. And perhaps people didn't also give the right, the right feedback. Ang lawak kasi ng ginagalawan ng range eh. Kaya when people ask me, lalo men's mental health tayo, di ba? Yeah. When people ask me about depression, anxiety, and other stuff,
Okay? Yung ibang stuff, hindi ko na wina-work on yun. Wala sa expertise ko yun. So, hindi ko hinahandle yung ibang mga nakakita na ako ng multo, ganun. hindi ko na hinahandle yun. Pero yun dun sa mga more on thought-related stuff, what I do is make sure muna the definition, what is the definition nila. Nung tao na Oh, kausap. because yung mismong I am client. not Okay. here. To I'm define not it here for to you. define it for you. Yeah. Most people ask me, Ken, meron, Anong yung tingin anak, mo? yung Oo. actually yung karamihan ngayon is lumalapit, parents. May depression yung anak ko. Paano mo nalaman? Kasi hindi na siya lumalabas ng kwarto. Tama? Information yun eh. So ngayon, yung utak ng parent, ano na, fix na kaagad. May depression yung anak ko. Kinausap ko yung anak. Wala naman. Wala lang. Ayaw lang niya talaga lumabas ng kwarto. Di Wala lang naman niya siyang trip kilala. lumabas. Hindi niya lang trip lumabas. Wala siyang kakilala. Wala siyang ganon. Hindi naman daw siya palalabas. Gusto lang niya mag-games. Pero sa utak, reality nung parents, Depression ba? na ang expectation nila na normal na anak nila is yung lumalabas at nakikihalubilo, that's not the reality. Yeah. Oh, so balik lang ako So I'm not here to define it for you. Ang laking factor ng authority, bro. When an authority says that this and this and this and that, your mind automatically follows through. Correct. Because it's an authority. Authority, because So, kunwari, it's authority. pumunta ka sa doktor. Same thing. Sabi ng doktor, okay, bawal ka na. Ito yung gamot na inumin mo. Yes, doc. You don't even question it. Yeah. Tama. Pero again, in terms of this stuff, I have a different approach to it. Kaya iba yung approach ko sa clients ko. Kailangan kong i-reverse yung belief na yon. Really? Kailangan, tipin mo they believe fully that they have this. Yung actions nila is papunta dun sa path na yon. Correct. Now, ang sa akin is, I want you to believe that even if you had specific wording, had, You're putting it in the past. Yeah. we can do this. Oh. So parang may alternate multiverse ka. Parang multiverse. May Pwede. timeline kang iba. May positive, negative yan eh. You could choose where to look at. You have the choice to look at the negative or you have the choice to look at the positive. But what the fuck, man, yung hina-highlight ko sa approach ko is most people lost the power of fucking choice. Really? Yeah. Okay. Wala na eh. Kumbaga sa kanila, ito na lang, pupunta na lang sila doon sa depressive, negative route. Because Wala somebody na. said it was there. Hindi, we're not trained eh. Oo nga eh. We're not trained to handle or create choices for ourselves na kaya natin dalhin sarili natin dun sa ibang route or to have more control over our emotions or our thoughts. Hindi kasi siya tinuturo sa school. Pucha, malalim yan, bro. Kaya puta I mean, na, baabutin tayo ng siyam-siyam dito sa topic na to, puta. But, you know, it's an eye-opener because a lot of people that I know, I mean, even in my Na-adjit circle. na naman ako eh, puta. Oh, even in my circle, I mean, business owners, managers, even people who are just working, making a living, di ba? Parang, kung alam lang nila to, and it's easily digestible for them, they would have coped better. Sabi nung I think nakuha ko to dun sa ibang mga coaches din eh. Have a better experience of life. Pero what is better? It's very relative, no? Diba? Iba talaga eh. So, guys, to those who are listening, I want you to notice how I speak. When I notice myself talking in generalizations, I tend to correct myself. Because not all people would go to that certain opinion and belief. As Kasi, you said, because they're not trained, they're not aware. so Yeah. one of the goals for this conversation naman din is to not just influence, but of course, give you information that you could consider for yourself. Yung word, consider. Okay? Not all of these conversations would make sense, but for those who kung nagme-make sense to, process it well. And again, sa akin, very open ang lines ko. If you have questions, you could message me. Meron ka pang kasamang ChatGPT.
Information right now is different. So some people just could do a therapist online and talk to ChatGPT na. May mga ganong prompt eh. Honestly, ang realization ko with, this short amount of time, mabuti nakausap nga kita, sabi ko nga so excited ako eh. Kasi, I also work with HR practitioners Yeah, in the mainly, community, you do, yeah. right? In some of the businesses that I serve, I interact with them. We have specific programs for mental health. All these things. And usually we try to screen, people that provide services so that these employees become whole, they become better, they have wellness in their work. Alam mo pare, ang maganda dun sa usapan na to is ngayon ko lang napakinggan yung insight na to, and it's an eye opener. And I haven't heard it anywhere. Mabuti naman din siguro na ako yung nagtatanong kasi nga at least Pwede ka magtanong anything. marami akong pwedeng tanong tol. But ang laking sabi ko nga malalim siya. Are you Malalim still okay for one more question though? Yeah, actually, tapusin muna natin yung isang thought. Sige, let's wrap it up. Kasi umiikot kami sa ang dami ng topics na nabuksan natin eh. So gusto ko lang isarado yung ibang loops. Yung which is the first one. Going back to that loop, right? Sige, balikan muna natin yung tandaan mo lahat ng mga questions or mga topics na daanan natin, i-close ko yung loop. And then, I just want to go back to that singular question when that person says, I'm not enough. Or I don't have purpose. Ramdam ko yun, bro. Ramdam ko yun. Marami, bro eh. Marami. So, what goes through my mind as a therapist, as a coach, what is enough? Gusto ko muna intindihin, pag sinabi mong, I am not enough, you have already set your expectations what enough is. Kailangan ba enough? Bakit hindi overflowing? So, pwede mo balitan. Pwede pa natin palitan eh. So, yung sa akin, with a simple job ng ganon, it could already change the trajectory of the thought. Di ba? Minsan, yung what you believed for so long, isang job lang na ganon, pwedeng magbago. And very interesting quote, it just would take one thought to change your life. I would believe that. Sabi kasi na, di ba, one thought can produce actions, actions produce experiences, and experiences collectively become your destiny. Tama? So, balikan ko yun. Pag sinabi ng tao na I am not enough, I want them first to define what enough is. When there is clarity and awareness, there is a big chance that we could work with change. Clarity and awareness ang goal ko. Kaya ako dinedefine muna yung mga bagay. Because I am not, as my mentors have trained me, and I do think they've trained me well, I am not here to work with my reality. Yeah. I work with the reality ng client, ng mga taong kausap ko. So kung ang reality nila is thoughts with prayers and kung ano man, Go ahead. Yeah. It may not be my main approach or belief, but go ahead. Kaya yung success rate, ito yun, may mga nagtatanong sa akin ng ano ba yung success rate when I do coaching or therapy? Okay. Sa akin, I'm happy kasi medyo mataas yung success rate because pinipili ko yung clients. I do believe one thing important with working with people is alignment. If I get to work with everyone, hindi aligned yung persona and approach ko dun sa mga ibang kausap ko. It won't work. Hindi a-align. It won't work, eh. Kung sobrang okay, tapos biglang maririnig mo ako, kasi kailangan natin i-manipulate tong mga tao na to, mga bagay na to. May mga ganun eh. Let's be real. I'm very gray. I could be very dark. I could be very light. Yung concept ng Ken is you have in NLP what you are taught is adaptability eh. And a shift in identities and personas. You could be anyone. You could model. You could learn any skill if you wanted to. If you had the right models and the right action and the right mindset, kaya mo. Kaya mo 'yun. And
yun nga, balikan ko lang yung sa I am not enough. It takes programming eh. It takes a couple of days yung Yeah. para ma-build natin. Who said that, yun yung next question ko. Who said that you are not enough? And then what are the meanings behind it? So, kunwari, ikaw ba'y nagsabi ng you are not enough? Ibang tao ba'y nagsabi na you are not Asawa enough? mo ba? Okay. Anak So mo ngayon, ba? pwede natin tanungin yung tao na yon. Bakit And kaya ko nasabi rin yun? kumausap ng tao. So kung nakausap, kunwari, parent niya yung pwede ko tanungin, do you Bakit? believe that your son is not enough? What made you say that? Okay. Ito yung change ha. What would happen if you hear it from their mouth that you are more than enough? Obviously. So you believed your whole life that you were not enough. And then, your partner or your parent, hindi naman pala yun yung belief nila. They just wanted you to change something different pala. So ngayon, hindi na dun ka nakafocus sa I am not enough na napakalaki. It's really just changing Pwedeng, or improving yourself pwedeng to may something part else. lang na gano'n na, Oo. So sometimes we amplify things kasi. Yeah, exactly. So, I'm not here to give a general, pill, like sa Dragon Ball na senzu pill na kapag kinain, yung okay ka na lahat. No, I really It's like different for each person. At sobrang nag-aano ako dyan, nagre-resonate ako kasi in corporate or in the workplace, I mean, Mamaya yun yung podcast natin eh. May podcast tayo mamaya doon. Pero masabi ko lang, a lot of these teams that we work with, they would generate reports, right? They would generate reports, no? Typically, ano ba yung nangyari dun sa buong journey, nung experience nila, nung delivery nila, and all that. And most of them do not put context to the report. So yung nakaintindi, gumawa ng report. Yes. Di ba? Yes. So Kung hindi yung mo gumawa ng ipapaliwanag. report, naintindihan niya. Yes. So parang siya yung nagsasabi na you are not enough. Pero actually, iba naman pala talaga yung gusto niyang sabihin. Okay. Yeah. So there you go. Diba? Makes sense, diba? Makes sense. Makes sense. absolutely sense. Absolute sense. So yung reality ng gumawa ng report, iba sa reality ng mga team leader at itong pepresentahan. Exactly. Iba. Exactly. So kung hindi pinaliwanag, kung hindi nag-presentation yung gumawa ng report, walang makakaintindi nun. At hindi kinontextualize mabuti. Okay. Walang makakaintindi. So most likely, ang feedback na makukuha, sablay kayo or you are not enough, kawawa naman yung makaka-receive nun. So yun yung isang approach to working and healing is to get to understand from what mouth, your inside the mind mouth or mouth ng ibang tao na feeling mong yun yung tingin nila sa'yo. Kaya meron yung program ko na isa, yung Confidence on Command. Yeah. It's to redefine what confidence is. For those people that do believe that they are not confident, what if maintindihan mo from different people what is confidence for them? And what's the feeling if people saw you as someone confident? So example, yung tao, belief niya, hindi ako confident. Pero nabigyan siya ng opportunity to talk to in front of other people or to, kahit nakaupo lang, to just relax, to create a persona or identity na confident. Tapos biglang naramdaman na ng mga tao sa paligid mo na you look confident, you feel confident. And then yung isang statement na yon na engrain sa utak mo, naniwala ka na you are confident, that one session could change your life. Yeah. Wow. Gets mo? Minsan wala lang kasi nagsasabi sa'yo, walang naniniwala sa'yo. Tsaka yun nga kasi yung Puta mga talaga, options na available sa labas ngayon, sobrang mainstream eh. Asar. Hindi, sobrang mainstream Asar eh. ako, Parang, pre. parang no one knows na may ganito. Hindi. Pero diretso lang, I mean, ang naging logic ko, para wrap up na naman tayo with this episode, ang naging logic ko dyan is, pagka-graduate mo ng college, wala nang tumutok sa'yo. Tama ka. Pagkaalis mo ng bahay na naging adult ka na, Sarili mo na eh. sarili mo na, wala nang tumutok sa'yo. Sumarili ka na eh, no? That's why yung coaching industry, therapy industry, mental health, it's booming. Because for people that understand the importance of someone looking out for you, Yeah. yun. In fact, you're correct there. 150% correct. People need mentors and coaches.
Yun yung pinost ko kahapon. Nakita ko yung isang post sa TED Talk. Ang ganda, solid. Sabi nga nila, itong mga champions ito, may mga coaches. Ikaw pa kaya. Sabi ko, ako oh nga, my this God, year, grabe. 2026, goal ko kumuha ng dalawang coach tsaka dalawang mentor. Kasi ako kailangan ko matuto eh. Tsaka Ako, tama ako dun eh. thankful pa rin ako. Sumarili ka na eh, di ba? My friends like you, sila Strix, sila John, nila NLP, sila John Boha, these, and iba pa ko pang mga friends sa coaches. Even though you guys are my friends, I get to learn from you guys, and I get to openly ask questions. I still improve because you create a solid trust group in where you could ask even that question na, bro, tapatin mo nga ako, ano yung mali dun sa toko kanina. When everyone would say na, wow, ang galing mo, ang galing mo, wow, ang galing mo. Somebody will probably say, pare, choose kailangan ayusin friends na nasa industry na magsasabi sa akin, Ken, you've done better before. Pagkatapos ng talk mo, nice. Tapos pagka panood ng tropa mo nung video, Ken, bumaba yung energy mo dito sa part na to. Ken, ba't mo ba sinabi yung part na yun? It could have been this. Sinabi mo na to noon na dapat sinabi mo na to ngayon. Okay. Lupit yun, ha? So ngayon, at least the next talk, I'm now aware. Kasi pag nandito, tulad nito, nandito. Minsan may point na medyo, pare, cute na. Oo, cute na. Oh, sinabi mo lang yun para pampa-crowd lang eh. Ganun. Pero yeah, to wrap up this We have to episode. wrap this up because I tell you, it's gonna last. We have so much to talk about next episode, I guess, di ba? To wrap up mental health, men's mental health, surround yourself with better people. Get coaches, get a therapist kung needed. Hindi na nakakahiya ngayon. We have to accept that we need help. Most men have been built that you're enough na ikaw dapat yung mag-solve niyan. Medyo strong belief pa rin. Dapat lang. Yeah. Dapat lang. Pero kung kailangan mo ng tulong, kumuha ka ng tulong. Hindi ka na dapat mahiya doon. Pero maraming tao ang nangangailangan ng tulong, pero kung kakayanin mo, kayanin mo. Yun yung medyo hard yung stance ko dito eh. Yeah. Kasi walang ibang tutulong sa'yo. You have to work with your mind. You have to train your mind. You have to learn how to reprogram, deprogram your mind. And I think NLP, I'm very, very thankful for NLP. That really taught me how to not just work with myself, but work with other people. Yeah. I think my friends, mga kaklase ko mula nung high school, elementary, and mga kapitbahay ko nun, even yung mga ka-work ko nun before I studied this or before I became a coach, you know who the fuck I am? Yeah. Alam nyo, wala, tatahimik lang ako dun sa gilid. Wala akong gagawin, di ako magsasalita. May crush ako, di ako magsasalita, tatahimik lang ako, ganyan. Wala. But again, now, things have changed. You could create a better identity if you want to. You being stuck with your current identity, it's because you're still in that same fucking environment. You just need to couple of degrees pivot, di ba? Lumipat ka ng environment, your identity would change, or you could create a different identity in itself. And you would be able to command that when you want it to happen. So, and yun nga, you have control. You have to believe that you can control yourself. Ay, Discipline, grabe. yeah. Oo, yun lang. Sobrang galing. Thank you. Ako, takeaway ko, very ano yung simple next lang. episode natin? Very simple lang ang takeaway ko. Probably two things. Number one is manage where you want your focus to be. Kasi ang noisy eh. Diba? Makes sense. Ang Makes noisy eh. So, Coming from topic 1, yung noise. yung noise natin Daming information. Yeah. So napaka-importante yan. Sobrang overwhelming eh. And number two, yung sinabi mo nung dulo, which is really, tama ka talaga dun eh. Pag tapos mong gumraduate, sarili ka na eh. Oh, sarili. Pare, wala ka nang kasama nun eh.
Wala lang teacher na mag-check ng assignment mo. Anong guardian Bibigay sa'yo ng angel assignment. pinagsasabi mo? Kailangan may gabay ka talaga na solid, na tangible. Di ba? Tangible. Like ako, I believe in, being tangible in everything. So, yeah, thank you. Thank you, Ken. May natutunan uli Isang ako, bro. episode. Next Yeah. episode. Ano yung next episode? Oh, maganda. Pause muna tayo. Oh. So, thank you. This wraps up episode number Thank you. 11. Ang title nito is Wala Lang. And we hope you were able to get something out of it. All right.